Muli po, masigabong palakpakan po sa ating minamahal na bisita, Senator Robin Padilla. Ayan po, upo na po tayo. Ako na po ulit ang gwapo. Upo na po tayo. Balik na po ang ating po mga minamahal na mga kababayan. At syempre po, samantalahin na po natin ang pagkakataon ito, hindi na po natin patatagalin. Bago ng pansud, gusto ko po muna malilagay yung palakpakan may kasamang hiyawan. Dahil ang susunod po na magpapakilala sa atin at magbibigay ng mensahe ay hindi naman po nalalayo sa dalawang pogi na kita nyo. Dahil saan siya po pogi? Dahil siya po ang maghahatid. Mga kababayan, upo lang po tayo. Okay lang po? Okay lang po. Masyado po kayo natangkad. Mga kababayan, upo muna po. Dahil hindi lang din po kayo ang tumitingin wala sa likod ko. Okay lang po? Palakpakan na lang po muna tayo. Grabe. Ayan. Maraming salamat po. Dahil ngayon po, dumating ng pag-asa sa atin, ang maghahatid po ng pag-asa at pagbabago. Dahil siya po ay isang tunay na lingkod bayan na may puso para sa mga pamilyang Pansudenyo. Siya po ay kilala sa kanyang sipag, dedikasyon, pagiging mga Diyos at pagmamalasakit sa kapwa. Siyempre po, patuloy na isasaulong ang mga proyekto para sa kaunlaran ng bawat pamilyang Pansudenyo. Sa kanyang pong pamumuno, asahan po natin na kanyang isasaulong ang isang bagong pansud, bagong pag-asa na mas maunlad, mas mapayapa at mas magandang bayan. Kaya man po ang sigaw ng Banang Pansud, bigyan ng pag-asa ang bayan. Bago naman, palapakan po natin, Mayor Arnulfo O. Solon! Magandang hapon po sa inyo, Banang Pansud! Isa pong mainit na pasasalamat sa ating mga kababayang Pansudenyo. Alam niyo po, napakapalad po namin dahil tayo po ay binibisita ng isang senador. Kahit po ang ating bayan ay napakaliit, pero binibigyan po ng atensyon upang makita ang pangangailangan ng ating bayan. Kaya po, bigyan po natin ng lakas na palakpakan ng hilawan si Senator Robin Padilla. At higit sa lahat, bigyan natin ng pasasalamat ang ating magiging Congressman ng pangalawang distrito ng Oriental Mindoro. Walang iba kundi si Kong Inyoy Palgon. Mga Pansudenyo, ito po ang panahon para po tayo ay magsama-sama at magkaroon ng pagbabago sa bayan ng Pansud. Sabi nga po ni Senator Rodante Marcoleta, kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. Kaya po, maraming salamat kay Senator Robin Padilla at Congressman E.J. Falcon. Nung nag-uusap po kami kanina, tutulungan po tayo na magkaroon ng hospital sa bayan ng Pansud. At tutulungan po tayo na magkaroon ng eskwelahan sa kolehiyo na libre.
kailangan po ng bayan ng Bansud na magkaroon ng habang buhay, trabaho, at kanilang makakakitaan. Huwag na po tayo mag-isip pa. Huwag na po tayo mag-alinlangan pa. Dahil meron na po tayong mga taong tutulong agaran sa ating mga proyekto at makakatulong sa buong Bansuleño. Hindi na po ito pangarap dahil nandiyan po ang ating senador na tutulong sa bayan ng Bansud. Hello! Ayan. Naku, dapat po mas marami pa tayo kasi marami pa pong parating. Pero ang mga pumunta kay Mayor Hope Saulong ay nagpapakita na may malasakit sa ating bayan dahil hindi po natin pinagbili ang ating prinsipyo. Hindi po tayo nakuha sa 1,500. Naandito tayo dahil gusto natin mapaunlad at tulungan ang ating bayang Bansud. Kaya po si Mayor Hope Saulong lalong lumalakas ng loob, tumitibay dahil sa ating mga kabayang Bansudeñong may paniniwala at may paninindigan na magkakaroon ng pagbabago sa bayan ng Bansud. Hindi na po pakakahabaan ang aking sasabihin. Ngunit ngayon pa lang po, Senator, maraming salamat po. Aampunin po namin ang natulad ng leader na tutulong sa sambayanang Pilipino. Ang bayan po ng Bansud, sa lahat ng iyong ating kain, nasa likod niyo po kami. Mabuhay po kayo. Ganon din po kay Congressman E.J. Falcon. Huwag po kayong mag-alala dahil meron kayong mga sundalong makikipaglaban para sa pagbabago, Congressman E.J. Falcon. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Magsama-sama po tayo sa Mayo 12. Mayo 12 po, isang araw lang po sa aking karawan. Sa birthday ko po, irigalo niyo na ang isang pagtitiwala at isang pagkakataon. Muli po, ako po si Arnulfo Hope Saulong, number 2 sa balota sa Mayo 12. Para po sa pagkabago. Mayor Hope! Mayor Hope! Mayor Hope! Maraming salamat po sa inyo lahat. Muli po, isang masigabong palakpakan. Number 2 sa balot ng ating maging ama ng bayan Bansud, Mayor Arnulfo Hope Saulong! Ang maghahatid sa atin ng pag-asa at pagbabago. Kaya naman mga minamahal ko pong kabarangay, mga kababayan, upang ipakilala po ang ating minamahal na bisita at kaibigan po ng ating Mayor Hope, ating pong Senator Robin Padilla. Hayaan niyo po, ipakilala ko po siya. Siya po ay isang mahusay at matagumpay na artista, pinakabatang vice-gobernador ng ating lalawigan. At ngayon po, ang susunod na pinakabagong kinataman ng Segunda Distrito, ating pong palapakan, Congressman E.J. Falcon! Mabilis na rin gusto ko Itinanganak sa loob ng Sige ang tatay niya ay sasalat ng bagong isda at andador sa bangka. At ang nanay naman din si Nanay Josephine ay nagtatrabaho sa Maynila. Hindi si Ike nagpagilan kahit sa hirap ng buhay. Habang nag-aaral, ay tumutulong sa kanyang tatay sa paningisda, kopra at pagkakantador. May pagkakataon na nakaka-absent sa school para magtrabaho pang istiba
at sumama sa bangka at nag-iestimador sa Wawa Pinamalayan. Nangarap mag-aaral sa Abadi College Pinamalayan noong panahon na iyon, pero sa hirap na buhay ay hindi mo yun magawa. Kaya nakipagsama na siya lumabas ng Manila para subukan na namin ang pangarap niya. Nag-aral siya ng sa HRM sa University of Manila, pero sa kakulangan sa pera ay nahipon siya sa pag-aaral dahil sa walang pambili ng libro sa halagang 400 pesos. January 10, 2008, bigla nila isip mag-audition sa Pinoy Big Brother na imagsapalaran hanggang tinanghal na Pinoy Big Brother Big Winner. Sabay-sabay natin sa bukin ang pinakabago nating team, Big Winner, DJ! Pumasok sa industriya ng pag-aartista kahit pakiramdam niya na ang dami-dami niya kulangan dahil hindi siya mayaman, payat, probinsyano at hindi nakapagtapos sa mga mahaling paaralan. Inaral at natuto siya sa pag-aartista kaya nadala ang salitang, kaya ko yan. At taong 2022, nang maisip niya na mas masarap pala maglingkod sa kanyang mga kababayan na ipagsapalaran na mag-busy gobernador sa tulong ng pagmamahal ng kanyang mga kababayan ay ginawang pinakabatang busy gobernador sa kasaysayan ng Oriental Mindoro at gumawa ng mga resolusyon o finansa kasama ang mga bukal. Habang busy gobernador at kahit parang imposible ay pinagpursigihan niyang mag-aral sa kolehiyo hanggang makapagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Political Science, Major in Local Governance. At ngayon, si EJ Pagon ay handang-handa ng pagpursigihan ang napakarami pang mga bagay na gustong gawin para sa kanyang mga kababayan. Tamang programa na direkta sa tao at para sa interes ng mamamayan. At para sa mas pag-unlad ng segunda distrito. Mga kababayan, ito po, EJ Palgong maaasahan, EJ Palgong mapagkakatiwalaan, EJ Palgong sinaryo bilang isang panang pagdahon, EJ Palgong sinaryo sa Pinoy Big Brother Big Winner, EJ Palgong sinaryo bilang isang artista, EJ Palgong sinaryo bilang isang vice governor at EJ Palgong mamahalin nyo at pagkakatiwalaan nyo at maaasahan nyo sa tulong po ng ating mga kababayan at sa biyaya ng Panginoon Diyos ay magiging Congressman ng Segunda Distrito. Gusto niyo kumanta pa ako? Ha? Gusto niyo? Mga mahal kong kababayan, alam ko naman, yung attention niyo muna, ay bigay niyo sa mas gwapo sa akin. Ganda po, ako, isa po akong, alam niyo man, lalaki. Ang lalaki po, pag may pride po kami pag usaping gwapo. Inaamin po natin yan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, tanggap na tanggap ko po, mas gwapo po sa akin si Senator Robin Padilla. Dahil po, ako po, kahit hindi po sa itsura, napakabuting tao po nitong taong ito. Ako po yung isang saksi, saksing buhay kung gaano po napakabuting tao po ni Senator Robin Padilla. At nagbigay po siya ng oras para po makita ang mga kababayan natin dito sa bayan ng Bagsud. Napaka-busy po ng tao niyan. Umiikot po siya sa buong Pilipinas. Halos hindi na po siya natutulog dahil sa kanyang pinaglalaban. At mamaya, ikukwento niyo po sa inyo kung ano po ang pinaglalaban ng nag-iisang Senator Robin Padilla. Kuya Senator, maraming salamat po. Isang karangalan po ito na kayo po ay makarating dito po sa aming bayan ng Bagsud. Hindi pa ako nakabati sa inyo. Nadala ako, naging emotional ako doon sa video eh. Magandang hapon po sa ating lahat! Una po, mga mahal kong kababayan, ito po si EJ Palgon, bumabati po sa inyo. Una po, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat dahil gaya po ng sinabi ni Mayor Rob Saulong, lahat po ng mga kababayan natin na nakarating po dito ay mga kababayan natin
na totoong may paninindigan at gusto po ng pagbabago dito sa bayan ng Bansud at pagbabago sa ating silugan dito. Unang pasasalamat po. Pangalawang pasasalamat po, maraming salamat po sa inyo lahat. Dahil nung ako po ay nakipagsapalaran ng 2022 bilang vice-gobernador ng ating lalawigan. Wala naman po akong pera sa kampanya, alam niyo naman po yan. Pero po, pinapanalo po ako ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya ngayon po, humihingi po ulit ang inyong lingkod ng pagkakataon. Pagkakataon na sana po ay bigyan niyo po makapaglingkod ako dito sa Segunda Distrito. Dahil mga mahal mong kababayan, lahat po ng binigay ng pagkakataon ng Panginoon Diyos sa akin ay binigay ko po ang 101% ng best ko. Nakita niyo naman po. Nung ako po ay nabigyan ng pagkakataon, makapasok sa Pinoy Brother, binigay ko po yung 101% ng best ko. Kaya po ako naging Pinoy Brother Big Winner. Nung ako po ay nabigyan ng pagkakataon maging artista, binigay ko po yung 101% ng best ko. Kaya po ako nagpita sa mga teleserye at pelikula. Nung ako po ay nabigyan ng pagkakataon, maging vice-gobernador, mula po sa kampanya pa lamang binigay ko po ang 101% ng best ko. Kaya po ako ginawa niyong pinakabatang vice-gobernador sa kasaysayan ng Oriental Mindoro. Ang buhay ni E.J. Falcon ay bukas na libro po sa inyong lahat dahil galing po ako ng Pinoy Big Brother. Simula po nung ako po ay sinilang sa baryo. Alam niyo naman po kung saan ako nakatira. Walang signal ng cellphone, generator lamang po kami mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ang transportasyon po namin doon ay puro bangka, hindi po kami naabot ng kalsada. Yun po yung lugar namin. Doon po ako lumaki. Ang tatay ko po ay mangingisda, pagkakargador, at magsasaka. Nangarap makapag-aral sa mamahaling eskwelahan, hindi po nabigyan ng pagkakataon. Kaya po, gaya ng aking kinukwento sa ating ibang kababayan, ang buhay ni E.J. Falcon, simula po nung ako'y isinilang sa baryo hanggang 16 na taon, 1 to 16, puro po kahirapan yun. Lumuwas po ako ng Manila sa edad po 17, Pinoy Big Brother Big Winner. Hanggang 32, artista po ako kaginawaan. Dumating po ang pandemya. Sabi ko sa aking sarili, bakit parang may kulang? Nakain ko ng pinakamasasarap, nagkikaibigan ko na rin ang mga mayayaman, pati yung mga artista. Napunta ko na yung mga bansa na dati pinapangarap ko lamang po. Nakaikot na po ako, Asia, Amerika, Europa, nakaikot na po ako. Pero sabi ko, bakit parang may kulang? Yung cue niya. Di ba po? Simula na sinilang ako hanggang 16 years old, kahirapan. Kalahatan ng buhay ko kahirapan. 17 hanggang 32, kaginawaan. Mga kong kababayan. Nakipagsapalaran po ako bilang vice-gobernador. Ginawa niyo po ako pinakabatang vice-gobernador sa kasaysayan ng Oriental Mindoro sa edad na 32. Dahil po sa inyo. Kaya asahan niyo po si E.J. Falcon. Kung ano po ang pagkakilala niyo noon sa batang E.J. Falcon. Asahan niyo po kung ano man po ang kung saan man po ako makarating. Ako pa rin si E.J. Falcon minahal niyo nung ako po ay walang-wala pa. At ang paglilingkod ko po ay nakabase kung ano ang pinanggalingan ng buhay. Gaya na sinabi nila dati, wala daw akong karanasan. Pero po, naging vice-gobernador na po ako. Nag-aral po ako sa Maynila. May karanasan na po ako. Pero naniniwala po ako, ang pinakamatinding pundasyon at matibay na pundasyon ng karanasan ay yung karanasan ng kahirapan. Kung paano ko inangat ang aking buhay, simula sa walang hawakan niyo po ang salita ko, ramdam ko po ang nararamdaman ninyo. Ranas ko po ang nararanasan ninyo. Kaya, pag tayo po'y naging congressman, kung ano po ang kapakanan at pangangailangan ng ating mga mahal na kababayan. Hindi ko na po papakabaan dahil po ang ating senador po ay kailangan po pumunta pa ng Maynila dahil marami po siyang schedule. At ako'y nagpapasalamat, personal po ako nagpapasalamat sa tao ito. Sabi ko nga po sa inyo, ito po, Kuya Sen, alam po ito, nakukwento ko ito dati noong 2022, nung ako'y nangangampanya. Dati po, ako gusto ko mag-aral dati dito sa bayan namin at ang gusto yung criminology. Dahil panapan po ako ng basta't kasama kita. Gusto ko maging Alberto Katindig. Pulis po kayo doon. Yun na po. Ang pinangarap ko, sabi ko, gusto kong, isa sa mga pangarap ko dati, gusto ko lang makita si Robin Padilla.
Kaya tanda-tanda po noon, nung kayo po ay nasa GMA po kayo, pumunta kayo ng ABS-CBN sa Wawawi, pumila talaga ako nagpapicture sa inyo. Opo, nung siya sa Wawawi, pumila talaga ako, nagpapicture ako sa kanya. Ang masakit nga lang, naging kalab din ko yung anak niya. Hanggang doon na lang, kaya ang hilang mo. Istak na. Kayo na din. Kalabtin ko yung anak ko. Yun po. Hindi ko po yung mas akalain na magiging malapit ako sa tao nito. Sabi ko nga po, kung dati, idol ko po siya bilang isang artista. Nung nakatrabaho ko siya, idol ko siya bilang tao. Nung naging lingkod bayan siya, sabay po kami ng 2022. Siya po ito po senador, ako ito po vice governor. Doon ko po napatunayan. Mas mamahalin niyo siya dahil mahal niya ang ating mga kababayan bilang isang lingkod bayan. Kaya kung nasa po kayo, Kuya Senator Robin Padilla, kung ano po ang pinaglalaban niyo, mamaya po kayo nasa itablalo, kung ano po ang pinaglalaban niyo, asahan niyo po, kasama niyo lahat ng aming mga kababayan at yun din po ang ipaglalaban namin dahil naniniwala po ang inyong lingkod, EJ Falcon, ang pinaglalaban niyo ay laging tama. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ngayon po, pinapakilala ko po sa inyo lahat ang ginawa niyong #1 senador, #1 sa Oriental Mindoro. Minahal ninyo bilang isang artista at mamahalin niyo pa at pagkakatiwalaan niyo. Napakagaling po na senador pero pinaka-importante po ay yung kanyang puso para sa ating mga kababayan. Ang nag-iisang idol dito sa buong Pilipinas, mahal ng masang Pilipino, Senator Robin Padilla! Magandang hapon po sa inyong lahat. Una po ang pagpupuri ay sa Panginoon Diyos. Pangalawa po ang pagpupugay. Sabi ko nga po kanina pagdating ko, may hope kay Falcon. Una po, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang akala ko pupunta ko dito para tulungan si EJ. Sa kanyang pagsasalita, parang ako po ang tinulungan. Sa totoo lang po, si EJ, nung nakita ko po yan sa Wawawi, kasama niya po yung anak ko. May ginagawa silang show. Ayaw lang niyang aminin. Pinipikot po yan para sa anak ko. Kasi mabait na bata ho yan. Ang ginawa ko, dinala ko sa India, nag-shooting kami ng pelikula. Hindi sigurete, hindi namin napikot. Mabuti na lang, napikot ng Mindoro. Kaya ako po kinuwento ko yan, kasi alam nyo, ako isa sa pinakamahigpit na tatay. Hindi ko ipagkakatiwala ang anak ko sa mga bumbong. Kaya ako pinagkatiwala dyan dahil tama ho yung sinabi niya. Mas bilib ko ako sa mga taong lumaki sa hirap. Wala akong bilib sa mga magaling magnakaw. Wala akong bilib dyan. Ako po yung nandito. Una, para magpasalamat at ako po yung ginawa yung #1 dito sa lugar ninyo. Maraming salamat po. Pangalawa, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang buong, kami po, kasama po ang pamilyang Duterte, ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga nakiisa sa amin nung hinuli si Presidente Duterte. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po, hindi po ako nagpunta dito para manira. Hindi po ako, wala namang dapat sirain dahil sirang-sira na eh. Diba? Ano pa naman ang dapat natin sabihin, diba? Ang kailangan nun natin, yung solusyon. Kailangan na natin ng solusyon. At alam mo po, lahat po ng senior, si nanay, alam ko,
ang ating mga lola, ang ating mga lolo, tatay, alam niyo po, dito sa bansa natin, ang salitang pagbabago, bulahan lang. Kita niyo? Tama yung sinabi niya, sabi ng lolo. Wala akong totoong pagbabago dito. Tuwing may kakandidato ang sasabihin, kailangan ng pagbabago. Di ba ngayon paulit-ulit na lang ang salitang pagbabago. Ako po, ang aking advokasya, magmula pa nung ako'y kumandidato ng senador, ang lagi ko pong sinasabi, kailangan natin baguhin ang mukha ng mga politiko sa Pilipinas. Kasi ho, nagkakakutsa-kutsabahan na po sila. Sila po ay kanilang na-perfecto na ang pagnanakaw ng pera. Hindi naman paninira yan, dahil totoo yan. Wala naman mang nangyayaring progreso sa Pilipinas. Wala po. Ang nangyayari sa atin, puro utang. Ngayon, paano po tayo uusan? Una, sa lahat, kailangan ko po ng mga kasamang naniniwala na kailangan na natin baguhin ang sistema ng gobyerno. Kailangan ko po ng mga katulad ni E.J. Falcon na magiging katunggali po natin, hindi po sa usapin ng mga bagay na alam niyo na kung anong ginagawa ng mga kababayan nating matagal ng mga politiko. Alam niyo, ang sinasabi nila lagi, yung mga artista, tangayan, buko yan. Alam niyo, ako ho, pag sinasabihan ako ng gano'n, tuwa ho ako. Sapagkat, totoo ho yan, bobo ho kami pagdating sa paglarangan ng pagnanakaw, wala ho kami alam. Tanga ho kami kapag kami ino-operan. Aliwat kanan ho yan, oper. Tanga ho kami dyan kasi ayaw namin yan. Katulad po, nung mga unang, alam naman natin ang kasaysayan, di ba? Ano ba sa kasaysayan? Sino ba ang nanguna sa revolusyon sa Pilipinas? Artista po. Andres Bonifacio, Macario Sakay, Emilio Jacinto. Lahat po yan mga artista ng entablado. At sila po nung nanalo laban sa Espanya, ninakaw sa kanila ng mga politiko ang kalayaan. Ang pumalit po, mga politiko. Sino ba yung mga yun? Sila rin ho, yung nagbenta ng kalayaan natin sa biyak na bato. Ano po yung ibig kong sabihin sa inyo? Matagal na po tayong pinaglololoko ng mga politiko. Sobra na po. 100 taon na po ang nakalipas na panloloko sa atin. At ang solusyon lamang po, mga mahal kong kababayan, ay maghalal kayo ng mga bago. Sabi natin, gusto namin ng pagbabago. Gusto nyo ng pagbabago. Halal kayo ng luma. Pwede bang magkaroon ng pagbabago sa luma? Di ba napakalaking kalokohan to? Parang gusto mo pabili ng sapatos. Pagpunta mo sa department store, kinuha mo lumang sapatos. Gusto mo sabihin ng kapitbahay mo, bago yung sapatos mo, at tarantaduhan. Kaya po sana, mga mahal kong kababayan, alam ko pong mabigat ang mga kalaban namin. Ako po, lalo na ako. Sobra po ang labanan sa nasyonal. Ang mga kalaban po namin, bata ng oligarko, negosyante, napakahirap po ng laban. Konektado yan, koneksyon po yan, hanggang sa taas, hanggang sa baba, kontrolado ng mga taong yan. Sino ang kakampi namin? Taong bayan. Taong bayan ang kakampi namin. Kapag ang taong bayan, katulad po ninyo na hindi nasisilaw sa wampay. Ang bihira ako. Alam nyo, nakakatawa eh. Di ba dapat pag may bisita, iiwan muna natin yung politika. Tapos,
bilang mga Pilipino, sasalubungin natin yung bisita. Di ba po, yan ang kaugilaan ng Pilipino eh, bisita eh. Di ba? Alam nyo, yan din naman ang isang ipinagpapasalamat ng mga kalaban natin. Kahit kailan, hindi po ako ng personal. Wala po akong personal na issue sa kalaban. Never po akong sumali dyan. Dahil ako po'y pumasok sa pelikula at politika, dala ko po ang bayan ko. Hindi po ako, katulad po ng sinabi, wala po akong tinapakan na tao. Ako po'y sumikat sa show business, ako po'y naging politiko at nanalo naging #1, hindi po ako nagpaandar ng pera. Ang pinaandar ko po pagmamahal sa kapwa. Hindi po mainam sa isang politiko ang gumagamit ng pera pag eleksyon. Alam niyo po, mangyayari ka, babawiin po sa inyo yan. Yung binigay po sa inyong pera, na nagpapasalamat kayo, nagkaroon kayo ng utang na loob doon sa politiko na yun at binigyan kayo ng pera. Loko-loko po yun. Binobola po kayo nun. Dahil yung pera na yun, inyo po yun, pera nyo yun. At higit sa lahat po, inutang natin yun. Lahat po ng perang pinamimigay ng mga politiko, inutang po natin yun at kayo ang may utang doon. Ang bawat Pilipino po ngayon may utang na 185,000 pesos kahit bata. Totoo po yan. Lahat po ng sinasabi ko sa inyo ay pawang katotohanan. Kahit po yung mga naging girlfriend ko, wala po akong niloko dyan. Lahat yan, minahal ko. Todo. Nalulungkot lang ako dahil wala pa akong minamahal na tiga-Oriental Mindoro. Bakit tayo gay? Teka muna, parang anak na kita eh. Baka ikakulong ko ba yan? Alam niyo po, masarap pong magtawanan, alam niyo, mga Pilipino, happy people tayo eh, happy people tayo. Tayo po yung masasayang tao. Pero pagdating po sana sa araw ng birthday ni Mayor Hope, napakaganda po ng talumpati ni Mayor. Kanina po pinanonood ko siya, sabi ko, meron palang Andres Bonifacio dito. Talagang palaban. Alam niyo, mamahalin niyo yung mga taong nagsasalita na walang binabasa. Yung mga tao na yan, ibig sabihin, ang kanilang puso ang nagsasalita. Palakpakan po natin dito. Ang hiling ko po sa inyo, kasi marami po akong naipangako kay Mayor, ayaw kong mapako yun. May ospital, may paaralan. Hindi po imposible yan. Ang problema lang po, kapag hindi sila ang nanalo, napakahirap pong magbigay ng pondo kasi baka mawala. Sana po, pagbigyan niyo po ako na itong mga taong ito, kausapin niyo po yung mga kaibigan ninyo, kapitbahay ninyo, pinsan ninyo, kamag-anak ninyo sa buong distrito na to. Kausapin niyo po sila. One time lang, pagbigyan natin si Senator Padilla, pagbigyan natin, iupo natin yung mga gusto niyang makasama. Tingnan natin kung totoong babagsak na ang malaking pondo sa lugar na to. Kasi napakahirap mong magbagsak ng pondo kung hopeless yung nanakot ka. Alam niyo, totoo yan ha? Hindi po ako nabibiro. Galing lang po kami ng Basilan. Basilan po sa Mindanao. Isipin niyo yun. Ang layong lugar. Tinignan po natin kung saan napunta yung mga binagsak natin pondo.
Nagkataon po na yung mayor doon at congressman kasama po natin, si Hakaman. Eh lahat po ng proyekto namin doon ay talagang 100% na walang corruption. Palakpakan po natin yung mga tao doon. Meron kami isang pinagsaan. Ang lungkot po nun. Pagdating namin doon, nasaan yung proyekto? Ay, kung ano eh, wala po. Nakakalungkot. Yun po, dahil